मिलते मापत का Dalawang posibilidad lang ito. maaring tayo lang ang nasa universo o maaring hindi tayo nag-iisa. Parehong nakakatakot ang dalawang posibilidad na iyon. Ngayong video ay tutuklasin natin ang kakaibang nilalaman ng mga mensaheng sinubukan nating ipadala sa mga alien at kasalukuyang naglalakbay sa kalawakan. Kahit wala pa tayong natatanggap na radio signal mula sa mga extraterrestrial, marami na tayong ipinadalang kakaibang bagay para sa kanila. Husgahan nyo na lang, sa mga dekada, ilang beses na tayong nagpadala ng graphite na representasyon ng hubad na tao, pixel art, mensahe mula Twitter, sigaw ng bata, pampulitikang propaganda, musika, at pati patalastas ng chips. At muntik na ring mapadala sa kanila ang mga guhit ng isang puwerta na may kasamang audio. Sa madaling salita, na yon ay dadaling ko kayo para tuklasin ang minsan ay sobrang kalokohan ng mga pagtatangkang makipagkomunika sa mga extraterrestrial mula sa mga proyektong seryoso at maingat na pinag-isipan hanggang sa mga pinakakakaiba at pinakabaliw. Ang unang konkretong pagtatangka na magpadala ng larawan ng sangkatauhan sa malayong kalawakan ay ang mga plaka sa mga sondang Pioneer 10 at 11 na inilunsad noong 1972 at 1973. At dito makikita ang inukit na larawan ng dalawang hubad na tao na formal na bumabate sa mga extraterrestrial. Pati na rin ang ilang palatandaan para matukoy ang pinagmulan ng mga probe na ito. Ang mga plaka at dalawang gintong disk ay ikakabit sa mga sondang Voyager 1 at 2 makalipas ang 4 na taon. Sa pagsama ng maraming musika at mga larawang inukip, mas para itong mga bote na inihagis sa dagat ng malawak na kosmikong karagatan kaysa mga mensaheng tunay na nakalaan para sa mga extraterrestrial. Dahil nakakabit ito sa mabagal na probe, hindi agad makalalabas ng solar system ang mga plaka at disk na ito kumpara sa lawak ng kalawakan. Isipin mong ang pinakamabilis sa mga probe na ito, ang Voyager 1 na umaabot sa 60,000 kilometro bawat oras, aabutin pa rin ito ng 40,000 taon bago makalapit sa ibang bituin. Kaya, kung isasaalang-alang ang laki ng mga bagay na ito at ang kanilang tibay, pati na rin ang lawak ng kalawakan, halos imposibleng matagpuan pa ito balang araw. Sa ganitong diwa, ang mga probe na ito ay parang mga bote sa dagat na hindi kailanman makararating sa kanilang paroroonan. Lalo na't wala talaga silang pupuntahan. Hindi naman sila tumutungo sa anumang bituin, basta lang nila ipinagpapatuloy ang kanilang paglalakbay matapos nilang magampanan ang kanilang misyon ng paggalugad sa paligid ng mga planeta ng ating solar system. Kung hindi isasama ang mga pisikal na bagay, may hindi bababa sa 20 mensahe ang ipinadala sa mga extraterrestrial bilang radio signal sa piling sistema ng bituin. Gumagalaw ang mga ito, hatid ang mensahe ng sangkatauhan at pagtatanggol sa sarili mas mabilis pa kaysa sa mga probe dahil nasa bilis ng liwanag sa interstellar na espasyo. Ang mga mensaheng ito ay ipinadala gamit ang higanteng radio teleskopyo na pwedeng magsilbing tagapagsalita bukod sa pagmasid sa kalangitan. Noong 1962 ang Unyong Soviet ang unang nagpadala ng sinadyang mensahe sa radyo. Sumasalamin ito sa diwa ng pakikipagsapalaran, pangarap at tula noong simula ng Cold War gamit ang tatlong salita lang. Lenin, URSS at Mir na nangangahulugang kapayapaan at mundo. Hindi naman tayo mangmang. Sa totoo lang, ang mensaheng nakakode sa Morse ay hindi talaga para kumbinsihin ang posibleng extraterrestrial na nakahihigit ang komunismo gamit ang tatlong awkward na salita. Mas nagpapakita lang ito ng teknolohiya kaysa totoong komunikasyon. Lalo na't ang mensaheng ito ay pinadala gamit ang malalaking antena sa Crimea patungo sa delikadong planetang Venus na noon ay alam ng halos imposibleng may buhay doon.
Halos isang dekada pa ang hinintay matapos ang mensaheng ito sa Morse bago na ipadala noong 1974 ang unang malaking mensahe sa radyo na sadyang ginawa para maintindihan at ma-decode ng intelihensiyang dayuhan. Ipinadala mula sa higanteng radio teleskopyo ng Arecibo, ang signal na ito ay may 1,679 bits ng datos na, kapag ginawang grapiko, ay bumubuo ng nakakagulat na imahe. Hindi ito gabay sa paglalaro ng Tetris, kundi buod ng matematikal at siyentipikong simbolo. Sa loob ng mensaheng ito na kilala bilang Arecibo, makikita natin ang ilang impormasyon na pinaikli sa kanilang pinakasimpleng anyong grapiko. Makikita dito ang bilang 1 hanggang 10. Nariyan ang mga pangunahing elementong atomiko, natatanging chemical na formula ng mga nabubuhay sa daigdig. Isang double helix na estruktura ng DNA. Ang mga sukat ng isang karaniwang tao. Dayun din, isang minimalistang eskema ng solar system na may daigdig lang dito. Narito ang larawan ng radioteleskopyo ng Arecibo. Pixelated ang itsura, parang pixel art. Pero tandaan, 210 bytes lang ang kabuuang laki ng mensahe ng Arecibo. Halos katumbas lang ng espasyong kailangan ng isang pangungusap sa isang word processor. Isang pangungusap ng datos ang ipinadala sa isang globular cluster na may 100,000 bituin, 25,000 light years mula sa daigdig at tumagal halos 3 minuto. Sa madaling salita, aabutin ng 25,000 taon bago makarating ang unang mensahe natin sa universo na nagsasabing, "Hello, nandito kami, buhay rin kami, at alam namin ang ilang batayang prinsipyo ng matematika at biyolohiya." Sa ganitong diwa, ang mensahe ng Arecibo ay parang isang sigaw sa kawalan na ang layunin ay hindi talaga makipag-usap sa mga posibleng extraterrestrial na baka sa loob ng libu-libong taon ay matuklasan ang nilalaman ng nakakodigong pagbating ito, kundi upang ipakita sa natitirang bahagi ng sangkatauhan. Tingnan ninyo kung ano ang kaya naming gawin. Kaya naming magpadala ng malalakas na mensahe sa buong universo. Sa totoo lang, 210 maliliit na byte lang yon, pero nakuha nyo ang ibig kong sabihin. Ginagawa ko na. Ginagawa ko na. Ginagawa ko na. Maingat na pinag-isipan ng mga mananaliksik ang nilalaman at paraan ng pagbasa ng Arecibo at sinuportahan ng mga estado ang pagpapadala ng mensahe. Ngunit may mga pagkakataon na may ibang mga mensahe na may mga nilalamang minsan ay nakakalito na naisip ng iilang tao lamang. Kaso ito ng Poetica Vaginal, mensaheng ginawa noong 1986 ni Joe Davis, isang mananaliksik mula sa Departamento ng Biolohiya ng MIT. Nagpasya siyang magpadala gamit ang isa sa mga radar ng institusyon ng mga recording ng pag-urong ng puwerta ng mga balerina habang sumasayaw, halos mag-isa lang. Hindi talaga layunin ng proyektong ito na makipag-ugnayan sa mga extraterrestrial, kundi para lang inisin ang mga puritanong konserbatibo na namumuno noon. 14 na taon nang nakalipas, may mga institusyon na nagdesisyong isensor ang pagpapakita ng ari ng babae sa pioneer plaque, kaya nawala ang vulva. Sa kanyang ginawa, gusto ni John na punahin ang mga puritanong kamantayang kultural ng kanyang panahon at pinatunayan ng lipunang ginagalawan ni Joe na tama siya. Matapos ang ilang minutong pagsubok ng transmission, pinatigil ng militar ng Amerika ang proyekto. Kaya't ilang piraso lamang ng Poetica Vaginal ang naipadala papunta sa kalawakan. At kung ang inyong mga moral na konsiderasyon ay katulad ng sa mga general ng Amerika at natatakot kayo sa ideya na baka makatanggap ang mga extraterrestrial na mga planong ginawang tunog ng isang puwerta, huwag kayong mag-alala. Dahil ang lakas ng mga misyon na ginamit para magpadala ng ganitong uri ng mga kosmikong mensahe ay malamang na hindi sapat para makarating ang mensahe sa target na sistemang bituin ng maayos ang kalagayan. Sa anumang kaso, ang Epsilon Eridani at Tau Ceti, ang dalawang sistemang bituin na pinadalhan ng ilang bahagi ng mensaheng ito na matatagpuan sa layong 10 at 12 na taong liwanag mula sa atin ay hindi pa kailanman sumagot hanggang ngayon. Pagkalipas ng 13 taon, ang mas seryosong Cosmic Call 1 at Cosmic Call 2 na pinundohan ng isang pribadong kumpanyang nalugi ay paulit-ulit na nagpadala ng mensahe sa mga bituing kahawig ng araw na tumagal ng ilang oras bawat padala. Bawat pagpapadala ay may kasamang manual na nagpapaliwanag ng pangunahing aspeto ng matematika at geometriya.
Ang mga pangunahing prinsipyo ng pisika, mga katangiang atomiko at chemical na mga elemento, pati na rin ang maraming impormasyong naglalarawan sa ating sistemang solar, mga planeta, mapa ng mundo at representasyon ng selula at DNA. At muli, ang tila hindi naluluma, mga hubad na tao at mga pioneer na probe na puro pixel. Maaring mukhang abstrakto ang mga guhit, pero ginawa ang mga ito bilang wikang maintindihan ng lahat saan mga panig ng universo. Dahil abutin ng 20 minuto para maintindihan ito, itatabi ko muna para sa susunod. Noong 2001 sa pagitan ng dalawang pagpapadala ng cosmic call, ilang siyentipikong Ruso ang nagpadala ng mensaheng radyo na gawa ng kabataan sa 6 na sistemang bituin na kahawig ng atin. Ang mga pagpapadalang ito, na kilala bilang mga mensahe ng kabataan, ay naglalaman ng mga teksto at mga guhit, pati na rin ng mga recording ng mga konsyerto ni Teremi. Pinili ang elektronikong instrumentong ito na walang kontak dahil gumagawa ito ng madaling makilalang signal na sinusoidal na naiiba sa interferensya sa radyo mula sa mga likas na pangyayari sa kalawakan. Para malaman kung may tainga sa musika ang mga extraterrestrial, kailangan pa nating maghintay. Sa 6 na target na sistemang bituin ng proyekto, ang pinakamalapit ay 46 na taong liwanag mula sa daigdig. Dahil dito, hindi pa dumarating ang tunog ni Teremi sa destinasyon at wala pang pisikal na sagot bago matapos ang siglo. 7 taon, matapos maipadala ang konsyerto ng Theremin sa mga dayuhan, nagpadala rin ang NASA ng musika sa mga bituin para sa ika-50 anibersaryo nila. Sa pagkakataong ito, ipinadala ang kantang Across the Universe ng Beatles gamit ang 70 metrong antena patungong Polaris na 350 taong liwanag ang layo. Pero ang mensaheng ito ay publicity stunt lang at hindi totoong nais makipag-ugnayan dahil hindi ito ginawa para ma-decode. Kahit may matalinong nilalang na makaintindi nito, wala rin itong silbi sa kanila kung may mga bintiman sila. Noong taon ding yon, nagdaos ang Doritos ng patimpalak sa paggawa ng patalastas at ipinalabas ang nanalong patalastas sa konstelasyon ng Malaking Oso dahil sa lawak ng kalawakan at ang target ay 40, 2 light years ang layo, hindi pa rin dumarating ang mensahe ng tsitsirya. Iyan ang magandang balita. Masama, mabilis itong gumalaw parang liwanag kaya di na kayang habulin. Kaya susubukan nating makita ito. Sige, dito rin, tulad sa Poetica Vaginal, huwag mag-alala. Masyadong mahina ang signal para mabasa matapos ang 42 taong liwanag ng paglalakbay sa interstellar na kalawakan. Matapos ang 1 taon, isang proyekto mula Australia ang muling namili mula sa publiko ng 501 mensahe na ipinadala gamit ang 70 metrong antena sa Ukraine papuntang sistemang planetaryo ng Gliese 580. May planetang kandidato bilang Super Earth na umiikot sa tirahang sona ng bituin nito. Dahil 2029 pa darating ang signal, huwag asahan ng sagot bago 2049. Noong 2012, 10,000 mensahe mula sa Twitter na pinili ng National Geographic Channel ang ipinadala sa kalawakan, itinuro sa langit kung saan 35 taon nang nakalipas, narinig ang tanyag na Wahoo signal. Hanggang ngayon, ito pa rin ang pinakakakaibang natuklasan ng ating mga radioteleskopyo. Ikukwento ko ito sa inyo sa susunod na episode. Sumunod na taon, nirenta ng pribadong grupo ang antena at nagpadala ng 144 karakter na maikling mensahe. Sunod-sunod na mga prime number at ang posisyon ng planeta natin patungo sa isang maliit na pulang bituin na 18 taong liwanag ang layo mula daigdig. Mabilis ding matitigil ang pagsasahimpapawid dito dahil sa kakulangan ng pondo. Minsan, ang mga signal natin ay napupunta sa mga bituin na walang saysay. Ang proyektong isang simpleng sagot sa isang pangunahing mensahe ay nagpapadala ng madaling i-decode na sinag sa Polaris na naglalaman ng mensahe mula sa Arecibo, kasama ang mga litrato, batas na matematika at libu-libong patoto mula sa mga taga-daigdig na nagtatanong kung ano ang solusyon sa suliraning kinakaharap ng mundo ngayon. Maliban na lang na wala pang planetang natutuklasan sa paligid ng Polaris. At higit pa rito, ang bituing ito ay isang triple system na binubuo ng superhiganteng asul na 8 ulit mas mabigat at 2,000 ulit mas maliwanag kaysa sa araw.
Kaya malamang na ang anumang bagay na umiikot sa paligid nito ay na-sterilize na ang ibabaw dahil sa matitinding hangin mula sa bituin na patuloy na inilalabas ng higante. Sa katunayan kung bakit napili ang Polaris bilang target para magpadala ng simpleng sagot sa isang pangunahing mensahe, ito ay dahil sa simbolikong kahulugan nito sa kultura bilang isang ilaw, gabay at palatandaan. Makalipas ang isang taon, isang electronic music festival sa Espanya ang gumamit ng radio broadcast para magpadala ng 33 piraso ng musika sa isang posibleng matitirang exoplaneta, 12.4 light years mula daigdig. Matapos ang Beatles at Theremin, na yon ay ilang nota mula kina Jean-Michel Jarre, Laurent Garnier, Olafur Arnald at iba pa naglalakbay sa bilis ng liwanag. Pagdating sa inaasahang destinasyon, bandang 2029, walang posibleng sagot bago ang 2043 petsa ng ika-50 anibersaryo ng festival. Isa na namang gimmick sa publicity. Mas malapit sa atin, noong 2022 ang organisasyong METI International para sa Messaging Extraterrestrial Intelligence ay nagpadala ng mensahe patungo sa kilalang sistemang planetaryo na TRAPPIST-1 na matatagpuan 39 na taong liwanag mula sa daigdig. Ang mensaheng iyon ay may mga piling piraso ng musika na sumisimbolo sa pagkakaiba-iba at impormasyong siyentipiko tulad ng periodic table at datos tungkol sa krisis sa kapaligiran. Dahil ipinadala ang signal 3 taon nang nakalipas at mahaba ang biyahe pabalik, aabutin pa ng 75 taon bago tayo makakuha ng sagot sa mensaheng ito na siya ring huling malaking pagpapadala sa kalawakan. Sa madaling salita, sa pagitan ng mga seryosong inisyatiba na pinangungunahan ng mga estado, ng mga pribadong proyekto at ng mga proyektong ginawa lang para sa publicity, talagang magulo ang lahat. Sa kabuuan, kakaunti lang ang mensaheng na ipadala sa kalawakan na sapat ang lakas para marating ang target, mabibilang sa 12 daliri ng extraterrestrial. Sa 12 proyektong iyon na sapat ang lakas para matanggap, may 8 pang mas maliit ang saklaw at halos walang tsansang matuklasan. Kung titingnan natin ng malawakan, makikita nating karamihan sa mga mensaheng ito ay walang malinaw na layunin at parang tawag sa telepono na basta nagdial lang para sabihin, "Waza, waza, waza." Waza! Kaysa sa mensaheng maingat na inisip para makipag-ugnayan sa isang posibleng ibang anyo ng katalinuhan. Yung iba pa nga, hindi man lang ginawa para ma-decode. Kadalasan, ang mga pagpapadala ay hindi para sa extraterrestrial, kundi para ikwento lang ang sarili natin. Magpadala ng bagay sa kalawakan bilang paraan ng pag-iiwan ng bakas, maganda man o hindi. Para naman sa mga mas seryoso sa kanila, ang layunin nila ay pilitin tayong lumayo sa sarili nating pananaw at magtanong ng mga nakakabighaning tanong tulad ng, tayo ba ay nag-iisa sa universo? Gaano katagal itong tutunog sa kawalan? Bakit wala pa ring sumasagot sa kabilang linya? Maraming tanong na di kayang sagutin na yon. Gayunpaman, kahit hindi natin alam kung may iba pang anyo ng buhay sa ibang bahagi ng ating kalawakan, alam natin na halos lahat ng mensaheng nabanggit natin ay ipinadala patungo sa mga bituin na nasa pagitan ng 10 at 70 taong liwanag ang layo mula sa atin. Kaya karamihan dito ay hindi pa dumarating. Sa totoo lang, at kahit gaano pa ito kabaliw pakinggan, ang unang interstellar na mensahe na nakarating sa ibang bituin ay dumating lang sa destinasyon nito noong 1900 at 1999. Ito ang mensahe ni Altair na makikita sa screen ang bahagi nito. At ipinadala ito noong 1983 ng 2 astronomong Hapones. Tuloy-tuloy at di sinasadyang nagpapadala ng radio waves ang sangkatauhan sa lahat ng direksyon ng kalawakan sa loob ng halos isang siglo. Pero ang mga aksidenteng pagpapalabas ay mahina at hindi umaabot ng ilang taong liwanag dahil kalaunan nahahalo rin ito sa electromagnetic background ng kalawakan. Higit pa sa abot at nilalaman ng mga mensaheng ito, ang problema marahil ay ang mismong pagpapadala ng mga ito. Maraming mananaliksik ang naniniwalang kailangan ng regulasyon sa mga inisyatibong naglalayong makipag-ugnayan sa mga posibleng sibilisasyong dayuhan. Dahil maaaring hindi magandang ideya na ibunyag ang ating presensya. Sa katunayan, isa sa mga palagay na nagpapaliwanag kung bakit tahimik ang mga dayuhan, at ito rin ay detalyadong tinalakay sa comics, ay nagsasabing maaaring pabaya o maging mapanganib ang ibunyag ang ating presensya. Dahil hindi natin alam ang lahat ng intensyon ng iba pang mga posibleng sibilisasyon.
Kaya hindi tiyak kung tama bang magpadala ng mga plano ng ari ng babae o iba pa sa mga nilalang na baka milyon-milyong taon ang agwat ng teknolohiya sa atin. Dahil dito, noong 2015 nangako ang Breakthrough Initiative, ang pinaka-ambisyosong programa sa paghahanap ng extraterrestrial na buhay na makikinig lang sa kalangitan at hindi magpapadala ng mensahe hanggat hindi pa napag-uusapan ng mga siyentipiko at politiko ang mga benepisyo at panganib ng pakikipag-ugnayan sa advanced na sibilisasyong extraterrestrial. Wala pa ring regulasyon sa pagpapadala ng mensahe sa kalawakan hanggang ngayon. Kahit sinong tao, kumpanya o estado na may pera para magrenta o magpagawa ng radyoteleskopyo ay pwedeng magpadala ng anumang gusto nila sa ngalan ng sangkatauhan. Sa totoo lang, ewan ko sa inyo, pero para sa akin, ironic kung ang unang mensaheng balang araw ay mahuhuli ng agresibong sibilisasyong dayuhan ay patalastas ng Chichirya at ito pa ang magdudulot ng katapusan ng sangkatauhan. Pero para maging patas, dapat ding bigyang diin na kabaliktaran ng mga nagsasabing mas mabuting manahimik bilang pag-iingat, may iba namang naniniwala na ang sangkatauhan ay nagpo-project lang ng sarili nitong mga takot at mas mainam pang subukan ang makipag-ugnayan kaysa mang-inig na lang ng walang katapusan tuwing makikita ang mga bituin. Kung may mga sibilisasyong dayuhan na mas advance ang teknolohiya sa ating kapitbahayang galaktiko, malamang natuklasan na nila tayo kahit di pa natin sila nadidiskubre. Isang bagay ang tiyak, dahil tayong mga tao ay may kakayahang magsalita kahit wala namang saysay o magsabi ng kung ano-ano, ang mga mensaheng na ipadala natin sa ibang bahagi ng universo hanggang ngayon ay, sa kabuuan, sumasalamin sa ating pagkatao. Hindi rin kalokohan isipin na kung may dayuhang sibilisasyong tumatanggap ng mga mensahe natin, baka iniisip nila na baliw tayo. Ayon sa ganitong pananaw, baka kaya walang sumasagot ay dahil mas pinili ng mga extraterrestrial na dedmahin tayo sa gitna na magulong ideyang ito. Maliban na lang kung darating pa lang ang sagot nila at balang araw ay makatanggap tayo ng mahirap i-decode na radio message na nagsasabing, "Pakiusap, tigilan nyo na ang pagpapadala ng mga nude." I-komento kung anong mensahe ang kayo mismo ang ipapadala nyo, tingin ko masaya yon. Sa susunod na pupunta kayo sa bookstore, tandaan yung may comics tungkol sa mga teoryang nagpapaliwanag kung bakit tahimik ang mga extraterrestrial. Sa mga susunod na episode, ipapakita kung paano gumawa ng wikang maiintindihan ng lahat saan man sa kalawakan. At susubukan nating makahanap ng paraan para makarating ng maayos ang mensaheng gusto nating iparating nang hindi nabubura ang nilalaman nito dahil sa ingay sa paligid at mga abala sa kalawakan.